Good morning po, ma'am. So sa video na to po is ito po ay guide para sa ating accounting sa mga setup po. Din kanina po, kaninang umaga, yung concern nyo po is nakakreate ka na po ng course fee sa playgroup. Pero pag gagawan ko na po ng statement of account, ang bata, wala po name niya kahit na-admit naman po siya. Pero po yung picture na sinend nyo is ito po para kang brandy. So ito po is downloaded from your database papunta sa amin for testing purposes po. Naka-local host po, di po yung original na URL nyo. So ngayon po is i-check natin si Brandy kasi po yung year level niya is 1-on-1 English or Filipino reading. So punta po tayo sa registrar enrollment. Dito po natin nakita yung year level niya. Si Brandy po Ponce ay hindi sa Play School program. So nasa 1-on-1 English or Filipino reading program po siya. Then ngayon po yung concern nyo is yung mga bayarin niya. So dito po tayo gagawa. So check po muna natin yung student account, search. So ito lang po, 'di ba? Ngayon po, pag mag-a-add tayo ng mga bayarin nila, dito po tayo sa accounting, course fee setup. Then dito po may filter po tayo, is pwede natin makita based sa kanilang program. So kanina po si Brandy, yung year level niya is 1-on-1 English or Filipino. So may filter po tayo dito, 1-on-1 English or Filipino based sa kanilang year level. So apply po natin. So ito lang po yung mga payments niya based sa kanyang year level. Ngayon po, kung gusto pa natin dagdagan to, then add new po tayo. Hanapin po natin tong grade level ng student o kung saan tong amount mapupunta na grade level. So select tayo ng course. Yung course po is kayo po gumawa nito. Then ito po, under the course po, yung mga grade level lang niya is itong tatlo. Then ngayon, since yung lalagyan natin is 1-on-1, so hindi po ito. So change natin, supplemental learning, academic. So dito po, lalabas po dito yung 1-on-1 based sa course na ginawa niyo po, yung grade level. So dito po, sa description, sa sample tayo. Sample. Then lagay natin 50 pesos. So check natin po, filter 1-on-1. So naging 4 na po, kanina 3 bisa ginawa natin. So ngayon dito po yung concern nyo kasi kahit pag refresh wala pa rin tama. So punta po tayo sa accounting, students account, search po natin Brandy. So as you can see po, wala pa po. Ang gagawin natin dyan, i-delete po natin dyan. Wag ka pong mag-alala, is bali pag i-delete natin to, bali madadagdag lang yung bagong gawa natin na course fee setup. So try po natin delete. Okay, account deleted successfully. Ngayon po is add new. Then select natin yung student na delete natin, si Ponce. So makikita po natin dito is naging 4 na po. Nakuha niya na yung bagong gawa natin na bayarin. So example, gawa tayo ulit, panibagong bayarin.
Then Civica at Kultura, for sample. Gawin natin 1,000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Since hindi pa po na-save, refresh po natin. Select po natin yung pangalan niya. Then 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So naging 5 na po. Then save lang natin. Check po natin ulit ang student. Then statement of account. So ito na po. 1, 2, 3, 4, 5. So naging 5 po. Which is kanina is 3 lang. Pag may mga bago po kayong bayarin na under this year level, is delete lang po natin yung student account. So para ma-delete po, accounting, student accounts, search for that student, then delete. No worries po pag delete po. Okay. Then ngayon, since deleted na, then may bago ka pong fee set up, then add po natin, add nyo. So yung mga student name dito na lalabas po is yung mga wala pang accounts. So search natin yung student kanina na deleted. Ito po si Brandy. So ito po makikita at makikita po ulit yung mga bayarin niya. Okay. Successful. Then check po natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay po. Ngayon po kung gusto niyo pong dagdagan ulit, then ganung setup pa rin po. Delete then add new. So yun lang po. Thank you.